hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yon ay nakaw yon sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yon. Kailangan ibalik yon sa atin. The corrosive influence of corruption is clear to see. Ito po ay napakalaking sagabal sa ating progreso. Ngunit kapag po tayo ay magkakaroon ng anti-corruption drive, kailangan pong maliwanag na pantay-pantay ang trato sa kahit sino. Sila man ay mga kaalyado, sila man ay kalaban sa politika. Huwag po natin lalagyan ng politika, pati ba naman yung mga paglaban sa korupsyon, pati ba naman yun sa ating pagtulong sa progreso ng ating bansa. Sa 27 taon na aking paninilbihan, may pagmamalaki ko po. Wala po tayong bahid sa korupsyon. Itong record na po ito ay ipapagpatuloy ko sa darating na panahon. Ito po ay ipapagpatuloy ko bilang ang inyong pangalawang Pangulo. Leni Robredo, Congresswoman. Ang pinakamahalaga po sa anti-corruption drive na kami mismong namumuno walang bahid ng korupsyon para pinapaniwalaan kami ng tao. May 3 pong elementong kinakailangan. Accountability ng lahat na public officials, transparency ng lahat na government transactions, saka people participation in governance. Nung ako po ay umupo bilang kinatawan noong 2013, yung mga nauna ko pong panukalang batas na inihain, lahat po anti-corruption, lahat po para sa good governance. Sa unang araw po ng aking panunungkulan, ang inihain ko pong panukalang batas, full disclosure bill, para po i-require yung gobyerno na lahat na financial transactions i-make public sa publiko. Yung akin pong versyon ng FOI, iba po sa versyon ng Senado. Yung versyon po ng Senado, demand-driven. Sinasabi po na pag may request ng dokumento galing sa gobyerno, kailangan isiwalat ng gobyerno. Pero yung version ko po ng FOI, kahit walang demand, obligado na dapat ang gobyerno to make public all documents. Pag-upo ko po, meron pang PDAF. Pero nag-file po ako ng resolusyon na dapat yung PDAF i-convert na into a district development fund para po yung diskresyon wala na sa mga congressman pero dapat sinishare na po ito sa civil society at sa gobyerno. Nag-file din po ako ng empowerment bill para magkaroon na ng spaces ng people participation sa governance. Congresswoman Leni Robredo, maraming salamat po. Question was coming Yes, for I you. did. I certainly As the son did. of the late president, do you acknowledge that during your father's term, human rights abuses were committed, and are you willing to apologize for them? Your response, please. I certainly acknowledge every human rights abuse in every administration. I think it is necessary that we do so, or else we are to repeat the mistakes and abuses of the past. What I can say also to you is that in my 27 years of service, there has never been any suspicion, any accusation, or even any allegation made against me that there were human rights abuses or non-recognition of people's civil rights in my time in government. I will apologize for I have said this before, and I will say it again. I will apologize for any wrongdoing that I may have done, any mistake that will have caused anyone any pain or hardship. But I can only apologize for myself. And not for your father. I cannot apologize for anyone else, only myself and for what I have done. Congresswoman Leni Robredo, in an interview, you said that the lack of remorse from Senator Marcos is worrisome. Exactly what do you want to hear from him? Alam mo, Pia, yung apology, voluntarily given yun. Hindi natin yun pwedeng ipilit sa kanya. Pero yung sa akin, yung recognition ng maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. So now this is going to be a Marcos versus Robredo fight. Go ahead, Senator Marcos. Senator Marcos first. Me? Can I? Yes. Do I speak?
lahat ng mga question, lahat ng mga issue na binabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte, kung ano man ang iutos, kung ano ang paghusga sa ganung mga issue, ay susundan naman namin. At maliwanag na hindi naman kami lumalabag sa mga order ng kahit na anong court. At isa pa ang nais kong idagdag. Kaya sinasabi, ibabalik ko daw kung ano-ano. I cannot give what I do not have. I do not have what you are. I do not have control. I do not have any knowledge of any of the things. Once again, let me repeat, I cannot give what I do not have. Racket ko ito. Sinasabi nila na pagka sumama kayo sa isang grupo, kapag kayo ay magbayad ng 200 piso, kapag dumating ang panahon na ma-recover ang mga kayamanan ng mga Marcos, ito kayo ibibigyan ng bahay at lupa, kayo ibibigyan ng 1 milyong piso, huwag po kayong maniwala dyan. Hindi po galing sa pamilyang Marcos yan. Mga tao kung sino-sino ay nagraraket lamang at ginagamit ang pangalan ng aking pamilya. Huwag po kayo, yung po mga ganyan ay pagka binabalita sa akin, sinasabi ko po sa aking mga kaibigan na mayor, kaibigan ng mga opisyal, ay dapat ipahuli nila yan. Wala pong kinalaman ang pamilyang Marcos yan. Hindi pa nangyari sa kasaysayan ng pamilyang Marcos na humingi kami ng pera sa taong bayan. Congresswoman Lenny Robredo, go ahead, ma'am. Ang sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong 2 judgments, yung US court, saka yung Singapore court, na ino-orderan po silang ibalik na nunakaw na yaman. Hanggang ngayon po, hindi pa din sinusunod. Senator Marcos. Siguro maliwanag na tayo talaga ay nasa gitna ng kampanya. Dahil siguro naman, abogado po si Congresswoman Robredo, sigurado akong alam naman niya, hindi ang pamilya ko ang humahadlang sa pagbayad ng compensation sa human rights claimants. Ang humahadlang po dyan, ang kaso niyan, ay nasa gitna ng human rights claimants at saka ng gobyerno na pinangungunahan ng Liberal Party. Kaya ang Liberal Party ang humahadlang sa pagbayad ng human rights compensation. Congresswoman Robredo. Hindi po yan totoo. In fact, yung ating pong gobyerno, gustong-gusto nang mabayaran yung ating human rights victims. Pero kakaunti pa lang nga po yung nako-cover ng judgment ng court. Ang dami pa po nilang natatagong yaman at nakikita po natin yan sa pagbuhay nila ngayon. Napakasimple lamang po. Hold on, candidates. Kung talagang ninanais ninyo na mabayaran ng compensation, bawiin ng gobyerno ang inyong claim at agad-agad mababayaran ng human rights. Ang gobyerno ang humahadlang. Yes. Well, thank you for this opportunity to speak to the issues of the day, especially here in UST, where I understand Senator Miriam and I won the last mock election. So thank you for that. Maaari pong sabihin na itong halalan na ito ay isa sa pinaka-importanteng halalan sa ating kasaysayan. Marami po tayong hinaharap na problema. Problema sa krimen, kakulangan ng trabaho, pataas ng presyo ng bilihin, mahina ang ating edukasyon, walang suporta ang agrikultura, brownout, at kung ano-ano pa. 27 taon na po ako naninilbihan. Nagsimula po ako sa lokal, kung saan kailangan humarap ang pamahalaan sa taong bayan. Ngunit, hindi lang ako nasa legislature. Ako po ay dumaan din sa executive, kung saan kailangan na makapagbigay ng solusyon sa mga problemang hinaharap ng taong bayan at ipatupad ang mga solusyon na yan. Ang kinakailangan po natin ng mga leader ay mga leader na hindi namumulitika lamang. Ang kailangan po natin ng leader ay ang mga leader na tapat sa kanang pagsilbi. Ang kailangan natin mga leader ay inuuna ang kapakanan ng marami. Nandiyan po ang ating record. At maisasabi ko po na sa record ko maliwanag na yan ang sinundan ko. Na magiging totoo sa pagsilbi sa taong bayan at inuuna ang kapakanan ng marami bago sa sarili. Marami pong salamat. Your opening statement, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang Robredo Vice Presidency po ay magiging isang koro
hindi solo. Hindi sinusolo ang kapangyarihan. Lahat na boses papakinggan. Bago po akong politiko, pero halos buong buhay ko po, inilaan ko sa paninilbihan sa mga nasa laylayan ng lipunan. Sa napakatagal pong panahon na ako naninilbihan bilang abogado ng mahihirap at tagapagtanggol ng mga kababaihan, boses po nila ang alam ko. Boses nila ang gumigising sa akin sa araw-araw. Boses na mga mangingisda na nagbibigay sa akin ang kanilang mga bangka na matutulugan pag ako ay naninilbihan sa kanila. Boses na mga estudyante na kahit po walang laman ang tiyan, naglalakad ng ilang oras para makapag-aral lamang. Boses na mga kababaihan na kumakatok sa bahay ko hating gabi para lang makatakas sa karahasan. Ngayon po, boses nyo na lahat ang aking pinapakinggan. Nauunawaan ko ang inyong mga minimithi. Ang panata ko po sa inyo, isang klaseng pamumuno na magbibigay sa inyo ng inspirasyon at pagkakataon na lahat tayo mabuhay ng may dangal. May pagkain sa ating mesa sa araw-araw. May regular na trabaho. Kaya ito po, ang aking pong pinapangako, isang pamahalaan na makikinig. Isang pamahalaan na papakinggan nyo. Kaya po sabay-sabay po tayo, iangat natin ang ating bansa. Thank you, Congresswoman Robredo.